na relax tayo. Sige, tumayo po tayong lahat. Let's welcome each other habang tinutugtugan tayo ng worship team. Alam niyo naman yung song na, "Oh, I love you with the love of the Lord." Oh. Bagong-bago yun. Kaka-compose lang. Sabihin natin, "Oh, I love you with the love of the Lord." Tignan mo yung katabi mo. "Oh, I love you with the love of the Lord." Yung nasa likuran. "Oh, I love you with the love of the Lord." Yung nasa kabilang side. "Oh, I love you with the love of the Lord." Habang tayo nakikipagkamayan, yun lang yun. Yeah. "Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord." Let children sing you the glory of my King. "Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Sing you the glory of my King. I love you with the love of the Lord. Once more. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Sing you the glory of my King. I love you with the love of the Lord. Once more. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Sing you the glory of my King. I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Sing you the glory of my King. I love you with the love of the Lord. Once more. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Sing you the glory of my King. I love you with the love of the Lord. Once more. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Sing you the glory of my King. I love you with the love of the Lord. Once more. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Sing you the glory of my King. I love you with the love of the Lord. Once more. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love
Yes, so ngayon pala ng mga na to, let's fill this place with God's love. Kasabihan natin, ilan na nasabihin natin ang I love you with the love of the Lord. Nakalima ba? Isa lang? Ilan? So sana laging desire natin na mahalin talaga yung ating kapwa. Lalo na ang Panginoon. Sige, let's open up in prayer. Our Heavenly Father, this is the day that you have made for us to rejoice and be glad in it. Thank you, Lord. Mahal na mahal mo po kami. This day is your day, O God. At salamat po. Kasi alam namin, marami kang gagawin pa para kami mas ma-inlove sa iyo. Thank you, Lord. Thank you po. Ano man, Lord, yung mga bagay na po pwede namin naisip, nasalita at nagawa, Lord, na hindi po nakapagbigay ng kaluguran sa iyo, humihirit po kami ng tawad, Panginoon. Ang nais po namin, Lord, makilala ka pa. Ang nais po namin, Panginoon, maranasan ka pa. Ang nais namin, Lord, lumago pa sa aming pananampalataya at relasyon sa iyo. Kaya, Lord, pangunahan mo po kami sa mga bata. Alam ko, Lord, na mangungusap ka sa mga kabatahan, sa mga nanay at mga tatay, sa bawat isa, Panginoon. Thank you po. Kasi alam namin ang pagmamahal na meron ka, Lord. Ito, Panginoon, ang mag-grow sa amin, papalapit sa iyo palagi. Kaya thank you, Lord, sa pagmamahal mo, sa pag-uunawa mo po sa amin, sa pagkalinga mo po sa amin at sa pagpapala. Wala kang katulad, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po sa iyong pagmamahal sa amin. Kami nakatayo ngayon dahil sa iyo, Lord. Kami malakas dahil sa iyo. Kami nakakangiti dahil sa iyo. Kami nabubuhay dahil sa iyo. O purihin ka, o aming Panginoon. Wala kang katulad. Wala kang katulad, Lord. Kaya lang sinabi ko, Lord, dito sa iyong salita, sa Psalm 118, verse 1. We have to give thanks to you always, Lord, for you are good and your love endures forever. Sabay-sabay natin basahin yan. Psalm 118, verse 1. Go. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Isa pa. Give thanks to the Lord. His love endures. Bigatin talaga ng puso. Go. Give thanks to the Lord, for He is good. Love endures forever. Palakpakan natin ang Panginoon.
happy, no? So, sasamba tayo ng may bagong pagsamba sa Panginoon. Okay ba yun? Paano kaya? Hindi ka tulad ng isang linggo. Sino yung nandito ng isang linggo? Halos lahat naman eh. May nakain na sa mga eh. So, iba, hindi ka tulad ng isang linggo, kundi bagong pagsamba sa Panginoon na bibigay natin. Amen? Dahil ang Diyos natin na nagbibigay ng bagong buhay, bagong pag-asa, bago lahat, at siya nagbibigay ng lahat ng bagay sa atin. So, palapakan natin ang ating Panginoon at sabahin natin sa Panginoon. Okay.
Your praise is rising. To know you forever, to love you forever, you are our everything. Our spirits wait for you. You made a way, you are our ransom. We owe this life for all you've done for us. Let the cross move on the world, lifted on high, calling us home. We want to know you forever, love you forever. You are You died for us to live the life that you have for us as your sons
love you forever, to love you forever. You are my everything. To know you forever, to love you forever. You are my everything. To know you forever, to love you forever. You are my gaano kauhaw ang bawat isa sa atin sa Panginoon sa mga oras dito. The heart of the Lord is saying na gusto niyang ibuhos ang kanyang masaganang kaluwalhatian at presensya sa buhay ng bawat isa sa atin. How much are you gonna receive? Gaano yung tatanggapin mo is kung gaano kakauhaw at kagutom sa Panginoon. Right now, our Father is pouring out His love. He is pouring out His presence. He is pouring out. He wants to pour out His fullness in every one of us. He wants to arise that you may shine, that He may shine in you. Hallelujah. Na pwedeng sabihin ng ating mga kaluluwa na ikaw lang ang kailangan ko, Ama. Ang makilala ka, Panginoon. At ang mahalin ka, Panginoon. Pwede mo ba itong sabihin ngayon sa Panginoon? Nais kitang mas makilala pa. Nais kitang mas maranasan pa. Gusto ko na mas mahalin ka pa. Gusto ko na mas maranasan ka pa. And as you are saying this, the Lord is giving you something. He wants to pour something in you. Tanggapin natin by saying, Lord, gusto kitang makilala pa. Gusto kitang mas mahalin pa. Gusto kitang mas maranasan pa. Receive. Just receive. Receive. Pwede bang isakot natin ang ating mga kamali ng pagtanggap sa kung anong binibigay sa iyo ng Panginoon sa umalang ito. Mahal na mahal ka ng Panginoon. He wants, gusto niya na maranasan mo ang kapunuan niya. Maranasan mo ang pagmamahal na meron siya sa iyo. Maranasan mo ang kasapatan niya sa iyong buhay.
natin ang ating mga kamay bilang tanda ng pagtanggap sa mga kaloob na inilalaan sa atin ng Panginoon sa umaga nito. Ikaw ay lubos na pinagpala. Ikaw ay inawit. Ikaw ay espesyal sa Panginoon. Hallelujah. 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 Ikaw ay tinawag na anak. Ikaw ay bayan kasama sa bayang pinili niya. Worship together with you. Let us exalt the Lord. Alam ko na grabe yung gusto mong ibaba sa amin, Lord, sa umaga po nito. But it is according to our capacity. And so, Lord God, I receive the Lord. I want the Lord, Lord. All you have in store for us, for me, for my family, for total family, for our families. In behalf of these people in front of me, Lord, I receive the Lord. I receive the Lord, Father, in the name of Jesus. Hallelujah. Yung kalakihan na gusto mong ibaba kayo umaga, Panginoon. Those who are ready to receive, let's utter. I-utter natin yung pag-receive sa
naalala ko yung huling kanta, You Are My Everything. Ako po nagpupuri sa Panginoon kasi tinitingnan ko yung edad na talagang seryoso kong kinilala, tinanggap si Jesus. Age ko, 14 years old. Doon hindi nagtuloy-tuloy, pero ang Panginoon ay nananatiling tapat. Ngayon, umabot ako ng 50, tapat pa rin ang aking Diyos. So sana yung edad natin, hindi yan maging hadlang para hindi tayo magpatuloy para sa Panginoon. Sa mga kabataan, gusto ko lang i-share na ang aking best friend, simula noon hanggang ngayon ay si Jesus lamang, ang Panginoon. At sa pamagitan ng paghihintay ko sa kalooban niya, hanggang ngayon, talagang yung blessing ni Lord, unstoppable. Kaya matuto tayo maghintay, huwag magmadali, makinig, sumunod. Kaya yung salita ng Panginoon ay i-share mamaya. Kuhain natin, pakinggan natin, mga bata, mga magulang, mga kabataan, para sa Panginoon at para sa ating din. So bago tayo makarinig ng salita ng Diyos, merong may talento na ipagkakalab sa Panginoon, siya'y aawit. Sana yung mga singer, sino ba aspiring? Gusto maging singer, may kakayahan kayo, lapitan niyo lang ako. Pwede tayo mag-usap. Sabihin niyo pala sa leader niyo para mas komportable. So, tinatawagan ko po si Ate Kim. Magbibigay ng tanging bilang. Good morning po. The title of the song is Come Holy Spirit. I thank the Lord every day in my life and all the blessings He has given me. He always holds my life in His hands and plans a better future for me, and also gives me the confidence to sing here to give praise to our Lord Jesus. Says here in John 14:26, But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you.
need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Thank you, Lord. Thank you to Kim for that wonderful song. Pray po tayo for the word of God this morning. Lord, salamat po sa umagang ito, Panginoon. Dalayan po namin naman ang patuloy nga po na yung pangungusap sa bawat isa sa amin. Lord, ang iyong pong pagkilos sa buhay ng bawat isa sa amin na yung pong ayos yung ninanais, Panginoon, sa pong mangyari, Panginoon, sa buhay po namin. Panginoon, pangunahan niyo po kami sa umagang ito, sa pag-aaral po namin ng iyong mga salita. Ito ang po aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. So, good morning. Good morning. So, after receiving the Lord, sino na sa atin nakilala na si Jesus as Lord and Savior? Amen. So, thank you. Sa mga ilan na nagtaas na kamay. You see, we have received Jesus Christ as Lord and Savior. Yung ating lumang buhay, naalala niyo ba yung topic natin last Sunday? Yung lumang buhay natin, di ba? Binago ng Panginoon, nung nakilala natin si Jesus, nagkaroon na tayo ng isang bagong buhay. So may malaking pagkakaiba yung dati mong buhay, ngayon na kay Jesus ka na, si Jesus na, ang Panginoon mo, na ngayon lumalakad ka na sa isang bagong buhay, ang bilang isang anak ng Diyos. So, ang layunin ng Panginoon sa atin ay makabuo ng relasyon sa atin bilang kanyang mga anak. Sabi naman, relasyon. Pakilakas naman. Relasyon. Parang gutom na kayo. Relasyon, di ba? Ang layunin ng Lord, ang lahat ng ito, ay yung magkaroon tayo ng relasyon sa ating Diyos, magmula doon sa ating pagkakahiwalay sa Diyos, magiging makasalanan natin, at makilala natin siya, ngayon tayo ay makalakad bilang mga anak niya, maranasan natin siya muli bilang ating Diyos na lumikha sa atin. Sa matagal na panahon ng buhay natin, nanahiwalay tayo sa Diyos, na wala tayong relasyon sa Kanya. Of course, mahal tayo ng Diyos. No? Every occasion, andun siya, di ba? Nangungusap siya sa atin. Pero until the day that we have received Him as our Lord and Savior, now that is the mark, the beginning of our relationship with Him. Nagkaroon tayo ng bagong relasyon sa ating Diyos. Magmula sa ating pagiging makasalanan, ngayon tayo ay mga anak na ng Diyos. And gusto ng Diyos na maranasan natin ang relasyon na ito. And what kind of relationship is this? Anong klase ng relasyon ito? Now, if we want to look kung anong klase ng relasyon na ito, na nais ng Lord para sa atin, then we will go back to the beginning. We will go back to the original plan of our Lord. Kung kailan na tayo nilikha. Sino nakakaalala kung kailan tayo unang nilikha ng Panginoon?
Ha? Una tayo nilikha ng Panginoon. So in Genesis, the book of Genesis, nabasa nila ba yan? So starting from Genesis chapter 1, chapter 2, and then in chapter 3, nagkasala na tayo. And then in chapter 6, no, where the flood came, na kung saan nagkaroon ng yung paghatol ng Diyos, no, para sa mga tao. That another nation started to begin, by the life of Noah. So that's our short history. From Genesis chapter 1, chapter 3, then chapter 6. No? So ganun yung kasaysayan natin. So if we want to have that kind of relationship, then we are to go back to that beginning. So what is that beginning? Ano ba yung simula na yun? Na nandilikha tayo ng Panginoon. Ang sabi ng Lord in Genesis chapter 1, verse 27, we were created in the image and likeness of God. Delikado tayo na ayon sa wangis ng ating Panginoon. In the image of God, He created Him. Male and female, He created them. So we were created in the very image of God. Kung sino ang Diyos, doon tayo pinuha, yung pagkakalikha sa atin. Tayo ay kawangis ng Diyos. Kung sino tayo ay ayon sa pagiging Diyos, kung sino siya, yon ang tao. The rest of creation, ang hayop, ang mga halaman, di ba? Ang mga nakikita natin sa ating kapaligiran. So ito ay nilikha, hindi ayon sa wangis ng Diyos. Ang tanging nilikha lang ng Diyos na ayon sa kanyang wangis ay ang tao. Ang tao. So kaya napakahalaga na malaman natin na kung sino ang Diyos, kung sino siya, yun tayo. Yun tayo. Kasi nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Kung minsan nag-iisip tayo ng Diyos ayon sa ating kaisipan, ayon sa ating wangis. For those who are advanced, we don't know if you can already comprehend this, but we are creating a God according to our own image. The way we study God, the way we study theology, we are formulating an image of God according to our own imagination, according to our own mind. But it is the other way around. We were created according to the image of God. We are not created a God according to our image. But we have a God that created us according to His image. So ang pattern siya. Kung gusto natin na maging maayos ang buhay natin, sa kanya tayo titingin kung sino siya. Hindi sa Diyos na nililikha natin. Hindi sa isipan na nililikha natin. Kundi kung sino siya. He is the pattern. Tayo ang susunod. Hindi tayo ang magpapasunod sa isang Diyos sa ating kagustuhan. But that is happening today, di ba? Ang mga karapatan natin, ang kagustuhan natin. Siya nating isinisigaw, siya nating gustong ipaglaban. Sa halip na alamin natin kung ano ang gusto ng Diyos, kung sino siya. So, it's the other way around. So, kailangan sa relasyon na ito, malaman natin yung simula natin. At delikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis, ang tao. At anong klaseng relasyon meron tayo sa kanya ng simula? Kasi yun ang ating babalikan. Kung anong klaseng relasyon meron tayo sa Diyos ng pasimula. Kasi yun ang gusto ng Diyos para sa atin. Diba ang tao ay binubuo ng katawan? Ano ba? Katawan, kaluluwa, at espiritu. Tama ba? Napag-aralan nyo naman siguro ito sa klase rin ng sa science, anatomy, religion, I don't know. So, binubuo tayo ng tatlo na bahagi sa katawan natin. Ang katawan natin na in Genesis chapter 2, ginawa tayo sa lupa, di ba? Inlubog tayo. Pagkatapos, hiningahan tayo ng Diyos. So, nagkaroon tayo, we became a human being. So, naging buhay tayo, nagkaroon tayo ng buhay because of the Ruah, the Spirit of God, breath into our nostrils. So, gumalaw tayo. At the same time, we were created with a soul. Meron tayong kaluluwa. Our soul is our mind. Meron tayong pag-iisip. Hindi kagaya ng mga hayop. Ang mga hayop, it's more of an instinct. Hindi develop ang soul nila. Pwede mo turuan ng isang aso na sumunod sa'yo. Diba? Pero, hindi siya interactive. Hindi katulad ng kaluluwa ng tao. Na nag-iisip tayo, nag-develop. By the way, that is what
that is what they want to do with AI. We want to put soul in AI. That's why they're combining humanity, human, and robots. So anyway, that's another story. So there's destroying humanity by the combination. The combination. Pero ang tao, meron tayong pag-iisip. Meron tayong kakayahan mag-isip. So yun tayo. Kaya meron tayong kalayaan. Binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan. Pero yung relasyon na yun ay nakadugtong sa ating Ama, sa ating Manilikha. In the beginning, sa simula, nakarugtong tayo sa Kanya. We have freedom, we have free will, but that free will is according to what is flowing from our God, from our Creator. We received from the Lord. Kung ano yung kagustuhan niya, din yung sinusunod natin. Now, originally, from the beginning, bago nagkasala ang tao, yun ang relasyon natin sa Diyos. Malapit tayo sa Kanya. Walang adlang, walang malakit, walang namamagitan, kundi ang kalooban ng Diyos ay dumadaloy sa mga tao, sa tao. Of course, it started with our parents, the original parents, from Adam and Eve. Pero hindi ganoon ang ending, di ba? Ang Genesis chapter 3 is about the fall of man. Nagkasala tayo. Nagkasala ng ating mga magulang, ating unang mga magulang. At sa pagkakasala ng ating mga magulang, nadamay na tayo lahat. Doon na sumunod yung mga lahi. Magmula kay Adan at kay Eva. At yun na yung nakagista natin. Yun na yung uri ng buhay na meron tayo. Isang buhay na hiwalay sa Diyos. Anong ginawa ng kasalanan sa atin? Nalala nyo nung tinukso ni Adan, ni Satanas, si Adan at si Eva, sa pamagitan ng punong kahoy, isang bunga ng punong kahoy. Dahil sabi ng Panginoon, huwag kayong kakain yan, na sa oras na kumain kayo yan, kayo ay mamamatay. Pero ang ginawa nila, of course, with the temptation of Lucifer, the shy one, so, natukso sila. Nakita nila yung bunga na it's very attractive to them. Very attractive. Nakaranas na ba kayong makakita ng pagkain na parang hindi nyo mapigilan ang kainin? Malingan. Di ba? Malingan. Nakita nyo yung pagkain na parang wow, ang sarap. Di ba? Ang sarap tikman, ang sarap kainin ng pagkain na ito. So the same way with them. With Adam and Eve. Okay, let's look at this. In chapter 3, verse 6. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food, and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom. So di natin alam, baka kumikislam yung mga bunga na ito. Desiring for gaining wisdom. She took some and ate it. Hindi ito isang bunga lang. Some, sabi nito, marami. She also gave some to her husband who was with her and ate it. So kinain nila yung mga bunga na ito. Nung nasabi ng Diyos, huwag niyong kakainin. Kasi the moment na kinain nila, mamamatay kayo. Pero sabi ni Lucifer, totoo ba yun? Yan ang pagtukso ng Lucifer sa atin, di ba? Totoo ba na pag ginawa mo yan, mangyayari sa yan? Sabi niya, magtukso si Lucifer. Pero pag kinain niya yan, sabi ni Lucifer, magiging kagaya kayo ng Diyos. You will be like God. You will be like God. Sino ba kaya na maging kagaya ng Diyos? We were created in the image and likeness of God, and our goal is to be like Christ. We want to be like God. Perhaps there is a shortcut, di ba? And the shortcut is in eating the fruit. So it's a temptation, di ba? You can be like God. You can be like God. So the shortcut to that is to eat this fruit. So kinain nila yung bunga. Because of that, they disobeyed the Lord. Sinuway nila ang gustuhan ng ating Diyos. So what happened next? Ano nangyari sumunod? What happened next? Let's read on. Verse 7, that the eyes of both of them were open, and they realized they were naked. So they sewed fig leaves together and made coverings for themselves.
Nung hindi pa nila kinakain yun, hubad na rin naman sila. Pero nung kinain nila na yung mga bunga na yun, na-realize nila na hubad sila. Kaya sila ay kumuha ng mga tao na pinatakip sa sarili nila. The verse say, then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day. And they hid from the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called to the man, where are you? So nagtago na sila sa Diyos. Pag may kasalanan ka. Kaya pala pag may kasalanan ka, nagtatago ka. Ganun ang una natin mga magulang. Verse that he answered, I heard you in the garden, and I was afraid, because I was naked, so I hid. Narinig kita narinig ka namin. So, nagtago kami, kasi hubad kami. At natakot kami, dahil nandyan ka. Verse 11, ano sabi ng Panginoon? And he said, who told you that you were naked? Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from? Sino nagsabi sa inyo na hubad kayo? Sino nagsabi? So there's another source now. Remember, this is relationship in the beginning. The only source of humanity, of information, and of all knowledge is God. That's the beginning. Sa Diyos lang lahat nanggagaling. Now, nung nagkasala na ang tao, anong sabi ng Lord? Who told you that you were naked? Sino na yung pinakinggan ninyo? Saan ang galing yan? Saan ang galing yan? It's not from me. Siyempre, hindi yung galing sa Diyos. Kaya nga tinatanong niya. Now, sa pagkakasala ng tao, yung relasyon natin sa Diyos yung naapektuhan. Sa simula, it's only God that we hear. Kung anong gusto niya, anong plano niya, anong maganda para sa atin. We hear Him clearly. But after sinning, there's another voice. And whose voice is that? Who told you that you are naked? Balikan natin. Sino nagsabi na hubad sila? Ha? Sino nagsabi? Can we go back to the ilang verses? Okay, verse 4. Verse 7. The eyes of both of them were open, and they realized they were naked. What's that voice? Their voice. Their own voice. Yung sarili nilang boses. Why? They have received the fruits of the knowledge of good and evil. The fruits of the knowledge of good and evil. Now, yung human being become a human thinking. Nagsimula tayo mag-isip. We became the source of our own ideas. The source of what is good and what is bad. Sino na sabing masama yan na hubad kayo? Bakit kayo natakot sa akin? We became our authority, our own voices. In the beginning, God is the source. When we have sinned, we disobeyed the Lord, we became the source. And because of disobedience, and because of that fruits that we have received. So if we're talking about relationship, ito yung itsura ng relationship natin ngayon sa ating Lord. It's whether the voice of God in your life or your voice in your life. And your voice in your life, sino nag-influence ng boses natin para sa buhay natin? The enemy. It's the enemy that influenced the voice in the life of Adam and Eve. So if you're hearing your own voice, most of the time that is influenced by the enemy. So if we want to establish a relationship with God, you need to silence your voice and start hearing the voice of God. And start hearing the voice of God. So that is relationship. And it will only happen when we have that relationship with our Lord. If that relationship is restored with our Lord. So, it is already possible. It is already possible to hear again, once again, the voice of God
sa buhay natin. Why? Why is it possible? Because we have received Christ. We have received Christ. Christ is the way to the Father. The one comes to the Father is through Him. So by receiving Christ, we will begin to hear again the voice of God in our lives. But that is a relationship. Right? A relationship. But we need to cultivate. We need to grow in that relationship. Growing in that relationship now is the challenge. Is the challenge for every Christian. Growing in that relationship. Living a consecrated life for God. A holy life for God is a challenge for Christians today. Pero ang maganda roon, ni-redeem na tayo, di ba? Binalik na tayo doon sa day 1. Binalik na tayo ng Panginoon doon sa unang araw ng pagkakaligtas sa atin. And it is now again possible to develop that relationship with God. Anong kalimitan po ang nangyayari pagka yung boses natin ang pinapakinggan natin? Supply, di ba? Kaya pala lagi tayo supply. Kaya pakisabi sa katabi mo, kaya pala lagi tayo supply. Gagawa tayo ng sarili nating paraan, iisip tayo ng sarili nating sa sarili nating kakayahan, di ba? Didiskarte tayo, no? Sa sarili nating lakas, supply. Kalimitan. Ang nangyayari sa buhay natin. Kahit Kristiyano na, if you are not hearing the voice of God in your life, and you are not cultivating that relationship with your God, every decision, pwede pa rin tayo supply. At marami, kaya tayo lumalago, tumatatag sa mga supply na yaman. Praise the Lord, there is grace. There is grace and mercy sa buhay natin bilang mga Kristiyan. But you see, that is the relationship that the Lord wants us to have, to experience with Him again, to restore that relationship. So you can silence your mind, silence your abilities, and you start listening to God. Alam niyo po ba yung worship team natin, meron silang fasting every Friday evening up to Sunday. You know what's their fasting? Social media. Social media. If you want to join them, it's a good thing. It will help you a lot. It will help you a lot. Nakakatuwa kayo. Lahat nasa cellphone. How powerful is cellphone is today? Nasa SM kami, pala kumakain kami sa food court. Kakain na kami, meron kami katapat na isang pamilya. Yung anak niya siguro probably 1 year old, around 1, no? Probably less. Basta bata-bata, kalong-kalong ng tatay. Nilagyan ng cellphone doon sa harapan yung bata. Wala pa isang taong nata, isang taong bulan ng bata. Yung bata nanonood doon sa cellphone. As early as 1 year old, a child is interacting with his cellphone. As early as 1. I'm not saying that mali yung pinapalabas ng bata ng tatay. No? But you know, technology today, somehow we make it as a substitute as parenting, substitute for discipline. Kung may bata ayaw sa ganun, kukuhanin yung cellphone. We substitute everything with technology. Ngayon, minsan, nasa church na, cellphone pa rin ang hawak. Pakitingin na yung katabi mo. Pakibaba naman yung cellphone. You are having a close relationship with a gadget. How can you have a relationship with a gadget? So you cannot have a close relationship with a gadget. If you want to be normal, find somebody. Find somebody that can help you. Talk to someone. Talk to someone. Especially talk to your God. Talk to your God. Develop that relationship with our God. So after receiving Jesus Christ, the intention of God is to establish that relationship with Him. Then, surprisingly, you will begin to hear His voice. How? The Holy Spirit will begin to speak to you. The Holy Spirit will begin to convict you of your sin. Suddenly you will hear a silent, still small voice
that you know that you are a Christian. Because the voice of God is now available in your life. There's a silent voice in your life. And God will begin to speak to you. And develop that. Develop that. Welcome to the journey. Sarap maging isang anak ng Diyos. Because you can have an intimacy with God. You can hear His voice. He can guide you. He can direct your path. He can even strengthen you. So, we have a loving God. So, develop that relationship. Amen? So, higit pa ho sa lahat ng relasyon na meron tayo. Sa boyfriend, girlfriend, asawa, mga anak, kapatid, develop that relationship with our Heavenly Father. You have a relationship with God, and I hope that you will develop that relationship. How do you develop that relationship? Huh? How do you develop that relationship? Heart to heart. Puso sa puso. Puso sa puso. Ang relasyon mo ay puso sa puso. Puso sa puso. Hindi po ito nakukuha sa pag-aaral lang. Mahalaga pag-aaral. Pero, hindi mo pwedeng pag-aralan ang relasyon. Kailangan maranasan mo. Maranasan. Sino nakakain ng durian? Sa inyo? Durian. Hindi naman ito yung fruit of the knowledge of good and evil. Pero durian, di ba? Sino nakakain na ng durian? Nakakain na. Sino hindi pa nakakain ng durian? Hindi pa nakakain ng durian? Dami pa. Ang dami pa. Ba't hindi pa kayo nakakain? Ano kamay ng durian? Anong lasa ng durian? Uy, mga hindi pa nakakain, sabi nila, masarap. See, hindi mo mararanasan ang durian hanggang hindi mo natitikman. Pwede mo itong marinig, mapag-aralan. Tama? Pwede itong maikwento sa iyo. Pwede ka makarinig ng mga patotoo. Pero hanggang hindi mo na nararanasan, natitikman yung durian. Hindi ito totoo sa iyo. The same way with God. Pareho rin sa Diyos. Pwede mo marinig ang Diyos ang mga patungkol sa Kanya. Maituro sa iyo. Pero hanggang hindi mo nararanasan, hindi ito totoo sa iyo. Hindi pa ito totoo. Gusto mo bang maranasan ang Diyos? Ha? Gusto mo bang maranasan ang Diyos? Paano natin maranasan ang Diyos? Lumapit sa Diyos, di ba? Magsisi na ating kasalanan. Kilalanin si Jesus bilang Panginoon at sarili at kapagligtas. Tanggapin ang banal na Espiritu ng Diyos. At pakinggan ang kanyang tinig. At pakinggan ang kanyang tinig. At ang lumalang ng relasyon sa Diyos ay mararanasan mo. It's a joy. So, nasa sa inyo lang po yan. Pwede tayong bumili ng durian, maglagay sa harapan, pero kung ayaw nyo maranasan, it's up to you. You can hear about God, you can listen about God, but if you don't want to experience God in your life, it is up to you. But if you will open up your heart, knowing God is my heart, if you will open up your heart to God, then you will begin to experience God in your life. Would you like to open up your heart? Would you like to open up your heart to your God? Would you like to open up your heart to God? Pray mo tayo. Aming dakilang Diyos, maraming pong salamat. Sabi ko nga po, ngayon na lang ang pag-ibig ninyo sa sanlibutan na binigay ninyo si Jesus. Ang inyong kaisa-isang anak, upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay gawa ng Ama. Ama, kung meron po sa amin na hindi pa nagbukas na kanyang puso sa inyo, parang napakinggan na, Lord, ang tungkol sa inyo. Narinig na, Lord, ang mabuting balita.
napag-aralan na. Pero alam niya sa sarili niya, hindi niya palubusan, binuksan ang kanyang puso sa iyo. At inanyayahan ka bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Lord, sa mga oras na ito, tatagpuin niyo po, Panginoon, siya at tulungan, Lord, sa pagdidesisyon, sa pagbubukas ng kanyang puso para sa iyo. Kapatid, this might be the day, the hour that you will open up your heart to our Lord. Huwag natin palampasin ang pagkakataon ito. If you would like to open up your heart to our Lord, I invite you to stand wherever you are. Let me pray for you. Kung gusto mo buksan ang puso mo sa Panginoon sa umaga nito, mari ka bang tumayo na sa kamaran mo? And I would like to pray for you. It's about you. It's only about you. Opening your heart to our Lord. Restoring your relationship to your God. Receiving Jesus Christ as your Lord. Surrendering everything in your life. And following Him as your Savior. Building that relationship. Kung meron sa ating ngayon umaga, thank you sa mga tumayo. If you're opening your heart to our Lord this morning, I invite you to stand up. Don't miss this opportunity that is knocking at your heart this morning. If you know God is knocking at your heart, I invite you to stand up. Thank you. Hindi po ako magtatagal. We have our free will. But this is an opportunity to open up your heart to our Lord. Or perhaps you have received the Lord in the past. Pero hindi ka nakadevelop ng intimacy, relationship. You're not hearing His voice. Or perhaps you're no longer hearing His voice. But God can commune to you heart to heart if you will open up your heart this morning. I invite you to stand up and open up your heart to our Lord. Just wait for 10 seconds, then I will pray. Kami dakilang Ama, tinatas po namin sa inyo ang iyong mga anak, Lord, na tumayo, Panginoon, sa umaga nito. Kilala mo po siya. Alam niyo po, Ama, ang kanyang sitwasyon, ang kanyang kalalagayan. At alam niyo po yung desire niya ngayong umaga, Panginoon, na buksan ang kanyang puso para sa inyo. Sa isang mas bago, sariwang pagkilos po rin ni Lord sa buhay niya. I know you will honor your child today, Lord God, by standing up and opening up his her heart, Lord, this morning. So I pray, Lord, continue to reveal yourself to your child, Lord. Continue, Lord God, to show yourself, Lord, to your child this morning, Lord. Thank you, Lord. Thank you for his life, very life, Lord. And thank you, Lord. Alam ko po, lalago ba siya sa kanyang relasyon sa inyo? Sa relasyon na ito, Panginoon, na meron siya sa inyo bilang kanyang Ama, bilang kanyang tagapagligtas, bilang kanyang Panginoon. So pinagpapala ko po siya ngayong umaga. Lord, nadalayan ko po na patuloy na paglago sa kanyang relasyon sa inyo. Ang katatagan, kalakasan, Lord, ang pananampalataya ay patuloy mong igawad sa kanya. Ibigay mo sa kanya sa umaga ito. Salamat po, Ama. Salamat sa umaga ito. Salamat po, Ama, sa iyong mga salita, sa katotohanan po nito sa aming mga buhay. Salamat po kung paano niyo po ninanais ng bawat isa sa amin ay patuloy po, Ama, na marinig ang iyong tinig, Lord, sa aming mga buhay.
Mapagharihan niyo, mapakinggan kayo muli, Lord, at mapagharihan niyo ang aming mga buhay. Maraming po salamat. Purihin ka nga po ba sa umagang ito, ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. God bless you. Thank you very much. Ayun, tayo po'y dadako muli sa ating pagkakaloob sa ating Panginoon. Nais ko lang po i-share yung naging experience ko sa Panginoon simula po nung ako'y born again, makakilala sa Panginoon. Ang dati po ang kaisipan ko noon, nilalaki ko lang yung offering, pero yung tithes, hindi ko na ibibigay dati sa Diyos. Pero nung ipinaunawa sa akin ng Panginoon, yung pagkakaiba ng tithes sa offering, doon po na simulang na-realize na tama pala. Yung narinig natin na sinishare doon sa unahan, na magkaiba yung tithes at saka yung offering. Alam niyo po, nung simula ako magbigay ng tithes sa Panginoon, marami na akong naging experience personal na hospital. Ilang beses na ako na hospital. At yung lately, yung na-confine ako sa heart center dahil may barado akong ugat sa aking puso. Alam niyo pa nung tinawagan ako ng doktora, sabi sa akin, schedule kita ng ganitong araw. Ilang days lang, halos 4 days lang yata, 3 days. Sa totoo lang, talagang wala kaming hawak na pera ni Ate Mendy niyo. Wala akong sinabi sa Panginoon kundi, Panginoon, kayo na po ba sa akin? Alam niyo, kinabukasan, may nagbigay ng ganito. Pero kahit konting pinto sa isip ko, hindi ko pinapasok yung doubt na maghahanap ako ng pera. Dati kasi yun ang ano ko eh, yun ang solusyon ko agad eh. Pag may na-hospital, sa kaya ako uutang, sa kaya ako hahanap ng pera. Pero nito pang uli po, sabi ko, Panginoon, kayo na po bahala sa akin. So, yun, bago ko na-confine, wala talaga akong hawak at wala talaga akong nilapitan. Bago kami nagpunta ng hospital, may nag-abot ng ganito, halos last date na lang, may nag-abot pa rin. Hanggang sa nakarating po kami ng maayos sa hospital dahil nilibre po kami, sinakay po kami ni Marite at saka sa sakyan. Napakaaga po namin nakarating doon. So nung nandoon po ako, nung dinala na ako sa ER, andun yung talaga kaba ko. Dahil yan, angioplasty ako. Alam niyo pagdating sa operating room, narinig ko ito sa doktor, kasi sinasakan ako patulog, hindi man ako nakatulog din. Sabi ng doktor, wala naman eh. Tinig niya pa, ito, meron, konti na lang. Alam niyo po, nung dating result ko na 70% yung mara, pagdating doon, 50% na lang. At sabi ng doktor, hindi na natin kailangan galawin ito. Makukuha na ito sa gamot. At nung kami po lumabas ng hospital, wala po kami binayaran kahit 5. Pero ang bill po namin ay 100,000 plus. So nakakamangha po yung benefits, yung biyaya ng Diyos. Kung tayo po ay magbibigay ng tamang tithes sa ating Panginoon. At nung lately po, magbe-birthday sa Ate niyo, 50 years old. Wala din kaming awa. Sabi ko nga sa kanya, mag-read na lang tayo, mag-apos, Tagaytay, kumain tayo. Some beses, pero yung malapit na siya mag-birthday, sabi ko, Panginoon, kululawin mo na may celebrate namin sa family, kasama mo. May biyaya po kayo sa kanya. Alam mo, halos 2 days na lang bago siya mag-birthday, may dumating na biyaya ng Panginoon. Na-celebrate po namin yung kanyang 50 na siya. Member na siya, member. Double celebration. Double celebration pa ang nangyari. Yun, sa Diyos po ang papuri, sabi nga po ng Panginoon kanina sa magitan ng ating pastor. Kung i-open lang natin yung ating heart sa pagtuturo ng Diyos, malalaman natin, maunawa natin, gano'ng mahalaga yung pagbibigay ng tithes.
magkaiba types tsaka po ang pupuri. Yun, sa Diyos po ang pupuri. Sige po, tayo lahat. Ating declare yung ating offering, confession. Heavenly Father, I honor you by putting first in my finances, giving you my best in tithes and offering. I thank you, Father, that you supply all my needs according to your riches and glory by Christ Jesus and grant the desires of my heart. You are bringing me into my wealthy place. You are opening the windows of heaven and pouring me out blessings until it overflows. I call my house and property paid in full. I believe I receive raises and bonuses, jobs or better jobs, sales and commissions, favorable settlements, estate and inheritances, interest and income, rebates and return, discounts and dividends, checks in the mail, gifts and surprises, lost money found, bills decreased and paid off, blessings and increase. Thank you, Lord, for meeting all my financial needs so that I have more than enough to give into your kingdom. This is my year of rebuilding. I receive abundant harvest now. It's offering time. Sa pabong announcement pala, kung dala niyo yung mga bote, yung piso ko para kay Jesus sa Panginoon, yung mga pwede nyo na pong dalhin dito sa harap. Kung wala pa, ina-encourage po namin kayo na mag-take part para makabili na tayo ng sarili nating lupa, makapagpatayo tayo ng sarili nating church building. So, kung gusto po ninyong mag-take part sa kung ano ang kaya mo, basta para sa Panginoon, pwede yan. Andun lang po yung bote, doon kay Ate Lilet, kung natin hanapin. Pwede tayo humingi doon. So ngayon po, hindi ko alam kung paano i-pronounce to, pero welcome sa ating kabataan, 17 years old. Na si Jean Ace. Tama ba, Jean? Okay, welcome sa kanilang family. Masaya kami makasama ka. Sana hindi lang ito ang umpisa. Yan, welcome. Tapos ngayon, sino po sa atin ang my birthday? From July 7 hanggang 13. Meron po ba? Nagpe-pray po natin. Sa Tichona? Okay. Mama Tichona. Sino pa po? Yan, may manglilibre daw. Meron pa? Huwag kayo mahiya. Masarap tayo magpag-pray. Wala na? Sayang ang pagkakataon. Okay, sige. Pagdahan tayo ni Mariche sa pagpupuri. Mrs. Ama. Yung Thursday pa na natin ang apelyedo niya. Sabi niya, bar ka na. Nakalimutan niya, kasal na siya. Ay, offering ka. Sige po, extend natin ang bidding. Ang ating kamay. Pag-pray natin ang birthday celebrate natin. Lord, sa umaga po ito kami po ay nagpupulit ng papasalamat, Lord, sa buhay po ni Chona. We are celebrating with you, Lord, na alam namin na
every birthday po namin is a celebration for you kasi ikaw po yung nag-ordain. Ikaw po yung nagtakda ng buhay ng bawat isa sa amin. At kung tinakda mo yun, buong kagalakan at buong pagmamahal po yung Panginoon itinakda. Kaya sa oras po nito, Lord, kami po ay nakikigalak sa panibagong taon ay dadagdag nga po Panginoon sa buhay po ni Chona. At kami nga po ay sama-sama, Lord, na nag-extend na amin po mga kamay para sa Kanya, para sa patuloy pang masaganang pagpapala na ibibigay mo nga po sa Kanya, pabor at pagpapala, Panginoon. At ang patuloy na katuparan ng mga magagandang plano at layunin ninyo nga po, Panginoon, sa Kanya. Hayaan mo, Lord, na sa panibagong yugto ng kanyang buhay bilang may asawa, Panginoon, patuloy na magsashine siya, Panginoon, sa kanya pong pamilya bilang ilaw, Panginoon, at patuloy na ikaw nga po, Panginoon, ang magpapala, Panginoon, sa lahat ng ginagawa ng kanya pong mga kamay, Panginoon, kung trabaho man, dito man sa iglesia, Panginoon, or sa pamilya, pagpapalain niyo po, Panginoon, siya. Patuloy na magiging daluyan, Panginoon, nung kung ano man din po, Panginoon, yung mga ibinubuhos mo nga po kami sa Kanya. Lord, dalangin ko po na mas malalim pa, Panginoon, na understanding sa pagmamahal mo sa Kanya, Panginoon, and patuloy pa na yung receptivity ng heart niya for every plans, Lord God, that you have prepared for her, yung mga purposes mo, Lord, malakaran at mahakbangan niya bilang anak mo, Panginoon, at bilang lingkod mo, Panginoon. Pagpalain niyo nga po siya, Panginoon, patuloy na yung mga health issues na rin. Lord, we declare healing and we declare wellness, health, Lord, para sa Kanya, mula ulo hanggang paa, Panginoon, at magiging maayos ang lahat ng inaayos nga po, Panginoon, sa sistema ng Kanya pong katawan. Maraming pong salamat. Purihin ka nga po, Ama, sa buhay po ni Chona. Ito po aming panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Sino po ang mahilig sa sport? Kasali na yung mga marami na ba nakasali sa basketball, volleyball. Marami na. So, announcement, open daw yung Santa Lucia Covered Court from 10 a.m. Kung gusto po ninyo makifellowship, makijoin, gamitin ang talento nyo sa larangan ng sports, bukas daw meron. Tapos, isa pa po palang announcement, meron tayong Sport Fest sa Wednesday to Friday. CNSBC. Gaganapin daw po ito malapit dun sa Congress, dun sa covered court. Yung oras, ganang oras po? Walang 9. Okay. So, mag-coordinate kayo sa leader nyo kung meron kayong mga plans para mag-guide din po tayo ang mga leader natin. Yun lamang po. Sige po, tawag tayo sa communion. Pangunahan tayo ni Pastor Ray. Lahat po na mag-join sa Sports Fest, naka-uniform sa opening sa night. Homla. May sports uniform sila.
Tumayo po tayo lahat. Sabay-sabay po natin nalalahanin ang ginawa ng Panginoon Jesus dun sa krus. Ang tinapay po ay simbolo ng kanyang katawan, ang katas ng ubas ay simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Sabi niya ito ay ating nalalahanin hanggang sa kanyang muling pagbabalik. So sa pagkain po natin ng tinapay at pag-inom ng katas ng ubas, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang ginawa at pagtubo sa atin sa kanyang kamatayan sa krus. At ito rin po ay nagpapaalala sa atin po na tayo nag-aantay sa kanyang muling pagbabalik po tayo namumuhay para sa ating Panginoon. So, taas natin ang tinapay. For I received from the Lord, but I also pass on to you, the Lord Jesus, in the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Lord po natin. Taas po natin ang katas ng ubas. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it, in remembrance of me." Gawin mo na. Close po tayo sa panalangin. Salamat po ang dakilang Ama sa muli po ng makagandang umaga na binigay niyo sa amin. Lord God, maraming po salamat at salamat din po dahil ito yung araw ng linggo. Amin pong naalala, Panginoon, ang ginawa mo doon sa krus para po sa amin. Aming pong kamatayan at pagbabayad, Lord, na aming mga kasalanan. Salamat po dahil sa pamagitan po nito, kami na po ay nakatanggap ng kapatawaran at nakatanggap po ng buhay na walang hanggan. Panginoon, at muli ang aming pong relasyon na naputol sa aming pong manilikha ay muli po na ibalik. Maraming pong salamat at dalayan ko po ang mga linggo, ang bawat isa na sa aming pagpapatuloy, Panginoon, sa aming relasyon sa inyo, gawa bawat isa ay patuloy na marinig ang iyong tinig, Lord, sa aming mga buhay. Napakinggan ka, Panginoon, at ang aming mga araw, Panginoon, ay iyong gabayan, Panginoon. Tulungan niyo kami sa bawat desisyon na aming ginagawa, Lord God, at kailangan, Panginoon, ng mapapulihan, Panginoon, sa pamagitan ng aming mga buhay. Lord, isa na po ang nasayang ng aming mga buhay. Salamat po dahil nakilala ka namin bilang aming Panginoon at tagapagligtas. At ngayon, Lord, may mga layunin na po ang buhay namin. Pero kayong plano, Panginoon, na maganda sa buhay ng bawat isa. Kaya dalangin po namin na maunti-unti, Lord, ito po ay mangyari. Matupad, Panginoon, ang bawat plano, Panginoon, na nais po para sa iyo na. Pero papalang po namin ang bawat isa, Lord, sa umagang ito, sa muli namin pasamantalang pag-iwag-iwag. Muli po, Ama, sa iyong pinakamataas na papuri, ang parangal sa dakilang pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. God bless you. See you next Sunday.